Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acabo po. And our devotion talks about madalas ba magselos ang partner mo? So our concept is all about jealousy of God. So kapag pinag-uusapan natin ng selos ng Diyos, hindi ito tulad ng makasalanang selos ng tao na galing sa insecurity o inggit. So ang selos ng Diyos ay banal at makatarungan. So, ito ay nagpapakita ng kanyang tapat na pag-ibig at proteksyon na mga bagay na pagmamayari niya, lalo na ang kanyang kawalhatian at ang kanyang bayan. So, ang selos ng Diyos ay hindi laban sa atin, kundi para sa atin. So, ipinapakita nito na kung gaano kahalaga tayo sa Kanya at kung paano ayaw niyang hati ang ating pagsamba at puso. So, our Bible readings for today is all about Exodus chapter 34 verse 14, ASND version. So, wag kayong sasamba sa ibang Diyos dahil ako, si Yahweh, ay mapanigbughong at Diyos, ayaw kong may kahati sa iyong pagsamba. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God's jealousy protects His glory. So, si Yahweh ay tapat na Diyos na hindi nagpapahati ng pagsamba. So, yung kanyang pangalan at kawalhatian ay hindi dapat ituring na pangkaraniwan. Second is God's jealousy is for us, not against us. So, katulad ng isang tapat na asawa na nais ang buong puso ng kanyang kabiyak, ang Diyos ay naninigbugho dahil mahal niya tayo at nais niya ang ating buong katapatan. And last teaching is God's jealousy treasures covenant relationship. So, ang ating ugnayan sa Diyos ay tipan, hindi kontrata. So, kaya kapag tayo lumalayo o sumasamba sa Diyos-Diyosan, nasasaktan ng Diyos. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mahal niya tayo ng lubusan. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is devote yourself to God alone. So, wag nating hayaan na ang ating mga puso ay hati. Dapat buong puso, buong kaluluwa, at buong isipan ay para sa Diyos lamang. Second is desire God above family, wealth, and prestige. So, ang Diyos ang pinakarapat dapat nating hanapin. So, wag nating dapat palitan ang walang hanggang kayamanan ng Diyos ng pansamantalang kaligayahan. And lastly is demolish all idols and anything that replaces God. So, ano man ang inuuna natin kaysa sa Diyos, mapapera man ito, relasyon, karera, ito ay Diyos-Diyosan na dapat sirain sa ating puso. So, ngayon dito na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about how can you practically apply the truth that God is a jealous. Maaari mong simulan sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili natin. So, ano yung mga bagay na umaagaw sa oras, atensyon, at pagmamahal na para sana sa Diyos. So, dapat tayo maglaan ng consistent time for a prayer and worship. So, wag nating hayaan na palitan ito ng trabaho, ng social media, or ng relasyon ang ating mga devotion natin sa Kanya. At kung may sinasamba tayong idol, is dapat magsisi at bumalik sa tipan ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong tapat at patinding pag-ibig na ayaw kaming pawala. Lord God, patawarin mo po kami kung minsan ay may ibang inauuna sa puso ko bukod sa iyo. Lord God, usakan mo po ang mga Diyos-Diyosan sa buhay ko. Linisin mo po ang aming puso at ituon mo po ito sa iyo lamang. Bigyan mo po ako kami ng biyaya na mabuhay ng may buong pagsuko at katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen.